and then yari kayo, baka magpakita ang bulls mamaya. And then ang gawin ay ganito, and then ganyan, and then ganito, and then possible, then breakout kasi ito sa tinitignan ko to is parang ano to falling wedge ang falling wedge is break to the upside to lagi Disclaimer. Trading crypto, especially with leverage, is extremely risky and you can lose your entire portfolio. This is not financial advice. This video is for educational and entertainment purposes only. Be aware of scammers impersonating us. If you can't find it on this YouTube channel, it's a scam. Welcome guys, pag-usapan natin ang price action ni BTC ngayong araw. Bali, alam ko red day sinang araw na simula nung broadcast ko yung tungkol dun sa mini bear flag na nakita natin, and then mamaya explain ko bakit ganito. And then, paalala ko lang this is not financial advice, this is only educational purposes only. Gusto ko lang kayo bigyan insight about sa price action ng BTC, kung ano makikita ko ngayong araw and sa mga price action na pwede mangyari. Ayun, back to the chart, and then dito, diba, naalala yung sinabi ko sa inyo dun sa last broadcast ko na mayroon tayong parang small bear flag dito, diba? Then, possible baka mag-break out to the downside dahil nandito tayo sa upper parallel channel na ginawa natin. Ito yun. And then, diba, sabi ko sa inyo lagi na lahat ng upper parallel channel or mga masa upside ang pagka-channel niya ay automatic break to the downside. And yun. And then, nagkaroon tayo ng maliit na bear flag dito. And then, nag-break out. Then, paano natin sinukat? Yun, diba? Ganito ginawa natin. And then, sinukat natin to noon. Then, dun sa end of the pole. Yan. Sakto dun sa ating sinukat ang nangyari, naging 102. And then, anong gagawin pagka ganito? Ang gagawin natin is hanapin natin ang immediate support. Dahil naguhit ako dito ng support zone. Bakit siya zone? Kasi dito siya dribble nung past price action niya. And then, ito yung second support zone pa rin. Kasi bakit? Dito siya dribble nung bago siya breakout to the upside. Kaya siya ginawa ko siyang zone kasi malakas na zone to ni BTC sa support. Kaya tendency, nakikita nyo, hindi siya tumutulo ng basta-basta kasi nga malakas yung support zone natin dito. And then, ano pa pwede mangyari? Pwede mangyari ay end of the month, next week, and bukas pala, bukas is June na. Expected nyo na magiging end monthly candle natin is possible dito tayo mag-close. If ever, mamayang gabi sa Asian market. Kasi gabi sa Asia. If ang US market ay nagpakita ang mga bulls, expected nyo baka itulak yan hanggang dito itutulak nila yan. If ever lumabas, possible dito yung banda hanap tayo na possible ito, possible, ito yung top ng candle natin kahapon. If ever lumabas ang mga bulls ngayon at isave ang 102 support natin, possible mag-pump tayo hanggang dito or lagpas pa dito or itouch to. Yun yung pwedeng maging scenario And then, if ever wala tayo makita ang bulls, expected nyo na maka-touch lang itong, sige, babaan pa natin itong support zone natin hanggang dito. Balikan lang itong 102 if ever walang mga bulls na lumabas mamaya-maya. And then, wala naman masyado kasi lahat ng nangyari ngayon ay Trump effect lamang. Lahat ng mga sinabi ni Trump ay about sa UE na about sa tariff, ito lang yun. Ito yun Then, nagdagan pa daw ng China ban Bitcoin na naman. Matagal na yun Since 2021 pa yun, sinasabi na yun. Kaya dapat di na tayo kabahan doon dahil price in na yun. Matagal na. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 na. 5 years na nakalipas. Paulit-ulit lang yung cycle na yun. Na crypto ban in China. Wala na yun. Ito ay naging trap effect lang to doon sa mga naging tariff ni Trump dahil baka hindi lang nagustuhan ng mga tao at ng mga market maker yung decision ni Trump about dun sa tariff. Yun lang yun. Kaya nagpakita ang mga bears kasi tendency na takot na naman sila. Lagi ko kasi sinasabi sa inyo is pricing na tayo sa tariff. Matagal na yun sinasabi ni Trump. Pero dapat muna na tayong kabado dun. At di na tayo etneb kabado 20. Ayun lang. And then dapat alos pa tayo dito Huwag nyo muna pasukan to Alos pa tayo. Walang papasok ng trade Hintayin nyo muna tumulo hanggang matapos yung bleeding. Kasi nasa support na tayo Pwede kayo pumasok if ever ba ganito ang mangyari. Kung kating-kating kayo mag-short, dapat ang price action nasa ilalim na ng ating support zone bago kayo pumasok Kasi once pinasukan nyo yan, then
Yari kayo, baka magpakita ang bulls mamaya. And then ang gawin ay ganito, and then ganyan, and then ganito, and then possible, and then breakout. Kasi ito sa tinitignan ko to is parang ano to falling wedge ha. Ang falling wedge is break to the upside to lagi ha. 60% na nagbe-break upside or break to the downside ng 40%. Or if ever hindi mangyari mag-break to the upside, baka mag-dribble tayo dito ganyan ha. And then bago puntahan to. And then ayun lang. Kailangan muna itong basagin ni Toy Beats ha. Para if ever mag-trade tayo sa resistance. Pag ito nabasag ni Toy Beats, magti-trade si Toy Beats dito ha. Wala siyang resistance. Tuloy-tuloy yung kanyang trade hanggang mag all-time high after all-time high after all-time high. Ganun mangyayari pag nabasag ni Toy Beats itong ating multi-year channel ha. Kinuha natin to sa weekly at sa monthly, makukuha niyo yan. Doon yan kinuha guys ha. Sa mga ngayon lang dumating sa aking channel, dito namin kinuha yan. Yung multi-year channel na yan ha. Dito lang din yan. Hindi nakaganyan yan dyan. Kaya sa channel, yan, para sa channel yan ha. Yan namin kinuha yan guys sa mga bagong tune in lang sa aking channel. Salamat guys ha sa support na pala kasi 4.2k na tayo sa ating channel. Wala kayo sawang makinig sa akin. And then ayun lang. Din may trade ako dito kaso naipit ako ha. Napaaga ako kasi akala ko nangyari ganito ako sa inyo ha. Kasi akala ko pagpasok dito sa ating zone, iniisip ko kasi baka magpakita ang mga bulls agad ganyan. Pagpasok dito ako nag-entry, then bang, mabalikan tong taas. Pero nangyari, walang bulls na lumalabas, wala pa rin. Kaya naipit ako dito sa bandang yan, sa may araw yan. Still ngayon iniisip ko kung paano ako lalabas, pero nag-hedging na ako. Pinawasan ko yung losses ko para hindi lang tayo ma-liquidate. Baka kasi ma-liquidate tayo, pero malalim naman liquidation ko hanggang dito pa naman. Layo pa. Yan dito. Ang dami pa niyang pupunta na resist na support guys bago tayo ma-liquidate. Kasi malayo naman, pero at least kahit paano nag-hedging na ako para hindi tayo ma-liquidate. And then unti-unti akong exit siguro kasi naipit tayo dito. Then negative na ako $200. Negative $200 na yung trade ko dito. Kasi ekskala ko is, siyempre, trading is a probability game. Pero siyempre, kailangan para may technical analysis. Para alam nyo kung saan papasok at mag-exit. Ang nangyari lang is, hindi lang maganda yung naging morning trade natin. Kasi possible, Asian market, weekends, walang volume. And then, papasok ang US, possible may volume kasi hindi pa sana na weekend. Kaya, let's see, tignan natin kung magpapakita dito ang bulls mamaya. And then, atawin hanggang dito. Then bukas, panibagong month, panibagong trade. Then sa month naman, paano natin na-analyze? Nandali lang. Pag sa mga higher time frame lang guys, ang ginagawa dyan is, sa higher time frame lang naman is, hanapin nyo lang yung top, then yung bottom. Yun lang. Yun lang yung kukunin nyo, yung top and bottom lang. Kasi doon lang naman sila maglalaro guys. Kunin nyo lang to, yung top, then to yung bottom. Ganun lang ako mag-analyze ng ating chart sa higher time frame. Then mabalang tayo ng weekly, then day, ganun lang. Then possible ito magiging trading range natin. And then if ever mangyari ay lumabas siya dito, another top na naman, then another low na naman. Ganun lang tayo mag-analyze ng trade. Tapos yung entry lang natin syempre lower time frame. Ganun lang. Ganun lang. Then dapat makalabas tayo dito sa ating support zone, then para tuloy-tuloy tayo pa upside. Ayun lang. Ganun lang mag-TA guys. Kaya kailangan nyo alam yung support and resistance lang. Kasi kung alam yung support and resistance, buhay na kayo dun ha. Yun lang kasi yung basic na kailangan natin is yung support and resistance. And then wala masyadong news kasi yung news about tariff pa rin Kaya ganun lang Tuwigyan ko na kayo yung tips para mag-trade ng higher time frame. And then let's see kung magbabounce tayo dito mamaya. Still waiting pa rin naman ako. So nangyari kung mabalikan to, then possible Sunday ha. Bukas Sunday, dalawa lang yan. Kung may announcement si Trump or magpakita ang bulls habulin pataas to, hindi tayo kung isi-save to ng mga bulls na hindi tayo tumulo sa ilalim, goods yun. Pero kasi to, na-expect ko talaga may rebound tayo dito guys Ganun. I'm sure may rebound tayo dito.
Let's see bukas, tingnan natin. Kasi yung ni-expect ko guys if ever hindi pa mag-rebound, baka ganito, 1, 2, then touch, then another, ganyan. Ayan, expect, nakikita ko ha. Then bago tumulo ulit tayo. Ay, paalala ko lang ha, baka kasi di ba sabi ko sa monthly natin ay pinaka-low natin is 94. Baka possible mag-low tayo hanggang 94 ha. Then another trade na naman pataas. Let's see, tingnan natin kung ano susabihin ng next candle sa atin kasi wala pa naman tayo next candle ayun lang, yun lang naman yung ano. Then dun sa mga sumabay dito sa aking sinabing dapat profit tayo, then dapat naka-exit na ha, kasi nasa support zone na tayo, hindi natin alam kung anong possible kasi tayong profit, kaya kailangan nyo i-lock up na yung profit nyo dito. Since dun sa sinabi kong last na broadcast about dito, malaking percent na to from dito pataas. Let's see magkano na yun. Ang laki na hindi yan guys 1,000% din. Tama yung inyong leverage, position sizing, tsaka margin. Hindi kayo maliliquidate, yun lang. Let's see, tingnan natin yung next candle natin ha. Bukas yung may bagong month na ulit, yun lang, wala naman masyado. Let's see, mabilis na update lang kasi wala namang bago, yun lang. Always remember guys, trend is a friend. Bye bye. Trading is never as easy. But who say you can't have fun? In every minute you lend, the more you will enjoy. As you grow up in this industry, you will find yourself and so round yourself with people who will help you to grow up as trader. It's hard in the first place, but I am sure you will be successful. As a trader, always remember trend is your friend.